Welcome back to my channel. You're watching me, Lindsay, and for today's vlog, I would like to share with you my experience doon sa oral glucose tolerance test. So, hirap no? OGTT in short. Okay, so mostly kasi, ang mga pregnant na moms is, one of their laboratory tests is the OGTT. So, sinabi ko nga sa inyo, diba, na pagpasensya nyo yung mga magiging vlog ko because mostly, yung mga parating na vlogs ko is all about my pregnancy dahil nga, syempre, diba, malapit na yung kabuhanan ko, malapit na ako mag 9 months. So, hindi na rin ako makakagawa ng mga vlogs na kung anik-anik. Puro tungkol na sa pregnancy ko kasi sinaw sa pagpe-prepare sa panganganak. So, pagpasensyahan nyo na. If you are boys or whatever or girls or teenagers, please skip this video na lang kasi feeling ko wala pa rin kayo matutunan. Pero in case lang din na gusto nyo, continue on watching. Again, so yun nga. Ang ingay ng pinto namin. Okay guys, so pasensya na kayo sa mukha kasi sobrang init talaga ngayon. As in summer na, March pa lang pero summer na. Diba dapat March and April? Hopefully talaga sa April, umulan na. So, medyo lalakasan ko na lang ang boses ko para mas maintindihan niyo ako. So, itong OGTT, hindi ko alam kung lahat ba is pinagtest ng ganito or whatever. Pero ako, nito lang ako nag-test ng ganito. Napansin ko yun kasi, di ba, the last time kasi nagpa-urinalysis ako. So, lagi ako nagpapa-urinalysis talaga. Kasi nga may UTI. Kapag kasi buntis ka, normal na magkaroon ka ng UTI. So, nagpa-urinalysis ako. And then, sa mga nakaraan kong urinalysis is puro negative siya talaga. Never siyang nag-positive. I think once lang. Tapos, yung huling-huli kong urinalysis is nakalagay sa sugar niya, trace. So, medyo kinabahan na ako kasi first time lang na trace yung malagay doon. So, syempre, hindi na ako nagtataka kung bakit ganun dahil before ako magpa-urinalysis, talagang lamon ako ng lamon na matamis. As in, kumain ako ng gelatin salad, yun na yun sa birthday, di ba nakita niyo yun sa birthday ko. Tapos kumain ako ng kutsinta na may yema, tapos nag-shake pa ako. Napakarami kong kinain na matamis, so hindi na ako nagtataka kung ba't siya nag-trace. And then, nung dinala ko nga siya doon sa OB, sabi niya magpa-OGTT ako, yun nga, oral glucose tolerance test. So, ibig sabihin, nakita niya kasi ihi ko yata na merong trace of sugar. So, I think hindi siya maganda. Guys, please wag niya na lang pansinin yung strap ng sandok. So, yun. Tapos, after no, nagbasa-basa ako tungkol sa oral glucose tolerance test na yan. And sobrang na-stress ako sa mga nabasa ko. Kasi, sinabi nila na, yun nga, tama naman yung mga nabasa ko. Kasi literal na tama. Pero, syempre, di ba, injection yun. So, alam niyo na. Pero sabi nga nila, di ba, mas maraming injection pag nanganak ka. So, dapat kayanin ko na yon. Yun, pupunta na nga tayo. Dumako na tayo dun sa oral glucose tolerance test. So, hawak ko ngayon yung result ng oral glucose tolerance test ko. So, ko ipakita sa inyo yung result ng oral glucose tolerance test ko. Diba, sasabihin ko muna sa inyo yung process. Kasi ako, meron naman ako nakitang YouTube video, pero parang malabo pa rin sa akin nung nanood ako. So, ito, sasabihin ko sa inyo yung naging process. So, unang process niya is 11 PM yung last kong kain. Dapat. And then, dapat 7:30 AM nandun ako sa hospital. Or dun sa center na pagkukuhanan ng dugo ko nga. So, last akong kumain nun is 10 PM. Kumain ako ng tinapay lang sa kanang gatas. Tapos nun, so, after kong kumain ng 10 PM, natulog na ako. Tapos hanggang 7:30 AM na pumunta ko dun, wala talagang laman yung sikmura ko. Kahit tubig is bawal talaga siya. And then, so, sabi 3 beses kang kukuhanan ng dugo, which is tama naman. Yung iba 4, I don't know why. Pero baka depende siya doon sa 7. Yung sa akin kasi 75 OGTT, meron kasing 50, may 100, ganun. Baka depende siya doon. So, ayun na nga. So, unang kuha ng dugo, grabe. Dito siya. Dito kaya ng dugo. 1 week after na kasi guys, kaya hindi na makikita. Pero nagpasa lahat ng kuha ng dugo sa akin. So, dito muna sa right side yung una. So, sobrang sakit, diba? Literal. Pero thankful ako doon sa nurse kasi isang
tusukan lang. Hindi kagaya dati nagpapakuha ng dugo. Diyos ko, 5 beses na, hindi pa rin ako nakukuha ng dugo. Magaling yung nurse na nagtusok sa akin ngayon. So, ito nga. Masakit pa siya hanggang ngayon actually. So, doon. So, yun yung una. After nun, maghihintay ka ng 1 hour. Pero, pagkatapos kang turukan ng una, is bigyan ka ng juice. Ilalagay ko dito yung picture ng juice. So, hindi naman siya kadiri, pero parang kadiri na rin siya ng time na yun. Kasi wala kang kain, wala kang inom. Tapos, bibigyan ka ng juice na sobrang tamis, literal. Tapos, ganyan karami. Kailangan ubusin mo yan. And, masarap naman siya. Lasa siyang sesto na orange. Pero, girl, may after effect siya. So, ang ginawa ko, syempre, nilagko ko siya. Kasi gutom din naman ako and uhaw din naman ako. So, naubos ko talaga siya. Naubos ko naman siya. Kaya lang, after nun. As in, natatawa ko kasi after 1 hour nun, injection na ulit ako. Pero yung interval ng 1 hour na yun, talagang pinipigil kong masuka. Kasi pag nasuka ka daw, nabasa ko, pag nasuka ka, ulit ka rin ang bayad. Ang mahal, girl. 500 yung bayad sa OGTT. So, talagang tiniis ko siya kasi ang hirap umulit Tapos, yun nga. So, pinainom nga ako noon. Alam niyo yung nararamdaman ko na nasusuka ko, nahihilo ako. Tapos, since nagsasalita siya, kinakausap niya ako na sinasabi niya. Pero parang hindi siya pumapasok sa isip ko na parang, ganun. Parang lutang ako, ganun. Ewan ko may after side effect talaga siya, pero feeling ko, sa pakiramdam ko talaga. So, pinipigil ko yung sarili ko na masuka, mahilo, ganun. Pinapakalma ko yung sarili ko na okay lang yun. Ayokong umulit. Kaya, kailangan mo pakalmahin yung sarili mo pag nag-OGTT ka. Unless, napakayaman mo, makakailang ulit ka. Kasi nga, bawal mo siyang isuka dahil iti-test nila kung kaya ba ng katawan mo yung ganong kataas na sugar. Parang yun yung pagkakasabi nila. So, ayun na nga. So, nainom ko na siya, yung juice na yan. And then, after 1 hour, tinurukan ulit ako. Dito naman sa kabila. Sa left side naman. So, ito kita niyo. Kung mapapansin niya yung pagpasama. Kasi dito talaga ako hirap na hirap kunan ng dugo. Sa left side. Sa right side, madali lang. Pero matindi rin yung naging pasa nito bago ito gumaling. So, yan na nga. Nakuha na ako after 1 hour. And then, after another 1 hour, kinuhanan ulit ako. Dito ulit siya sa right side. So, iyon. Yung naging experience ko, sobrang hindi siya madali. Kasi hindi ako sanay na hindi mag-almusal, hindi kumain sa umaga, hindi magkape sa umaga. And then, 3 turok, girl. Sino ba hindi takot sa injection? Feeling ko lahat naman takot sa injection. Pero, tapangan mo na lang. And then, advice ko lang talaga is huwag mong iisipin yung sa juice. Diretsuhin mo siya ng inom. Kasi kapag inunti-unti mo siya, mas masarap kasi siya feeling ko pag malamig. So, inubos ko siya habang malamig pa siya, habang kakabigay pa lang. Kesa yung mainit na siya. Kasi pagka mainit na, ang hirap nang inumin, kadiri na siya. So, yun, tibayan mo ang sarili mo kasi sobrang hirap. One of the hardest laboratory tests na yung undergo ng buntis is yung OGTT. Kahit sino tanongin mo, yung iba siguro nadadalian, pero ako hindi. Hindi ako nadadalian. So, yun na nga. So, na-request niya sa akin ng OB ko is OGTT and then urinalysis, papaulit ko siya. So, ito na yung result ng OGTT ko. So, yan. Meron kasi dito, guys, makikita mo normal values. Ito, dapat yung digit dito is under lang siya nito. Halimbawa, for 4.1 to 5.9. So, ang nakuha ko is 4.10. So, pasok siya. Tapos, less than 9.9 dapat, nakuha ko 7.38. So, pasok. Tapos, yung sa 2R ko, less than 7.7 dapat, nakuha ko 7.94. So, girl, shit. Sabi ko, patay ako. Kasi talagang sabi ko, patay. Feeling ko, ulit na naman ako ng OGTT. And yun yung pinaka-ayokong mangyari sa buong buhay ko. Ay, sobrang hirap talaga. Tapos, ito sa kabila din, ganun din siya. Dapat 74.55 to 107.27. Nakuha ko 74.55 naman. Tapos, less than 180. Dapat 134, less than naman. Less than 140, 144.36. So, nagpapanik na ako. Nagtanong ako dun sa may babaeng nag-a-assist dun. Tapos naman, dapat pasok siya sa normal values. Pero gusto ko lang malaman if possible ba na mag-repeat ako or what. Dahil mataas yung 2 hours. Yung after 2 hours ko nga.
Sabi niya, hindi naman, normal naman yan, pero itanong mo rin sa ubi mo. So, kabado na si ate mo, girl. Kinabukasan na nagpa-urinalysis naman ako kasi nire-request niya sa akin yun. Hindi ko kasi siya sinabay sa OGTT kasi, di ba uminom ako ng matamis, so baka matrace na naman yung sugar. Ganun. So, kinabukasan, ito naman yung naging result na urinalysis ko. So, nag-negative naman ako sa sugar. So, medyo confident na ako na kahit pa paano, di ba, nag-negative na ako sa sugar. Ibig sabihin, wala talaga akong sugar. Nagkataon lang na nagpa-urinalysis ako nakaraan, napakarami ko nakain ng matamis. So, ayun. And then, nag-search ako kung ano bang meaning kapag yung 2 hour mo is mataas. Ganun. Wala akong nakita. So, lalo akong kinabahan. Tapos, the last time, nagpunta kami sa provincial para sa check-up. Okay naman daw. Normal naman daw yung sugar ko. So, yung kinakaba ko is wala naman palang silbi. Hanip na yan. Sabi kasi nila, kapag daw parehong mataas yung 1 hour and 2 hour mo, yun, ibig sabihin nun, may pre-diabetes ka. Pero kapag isa lang dun sa dalawa yung mataas, normal lang siya. So, thankful naman ako na normal lang siya. Iyon guys. So, iyon lang guys yung meron dito sa video na to. Share ko lang sa inyo yung naging experience ko sa OGTT. Marami kasing natatakot. Nakatakot talaga siya. Pero kakayanin nyo siya. Kaya nyo siya. Tapos, share ko lang sa inyo yung result ng OGTT ko. Thankful ako na naging normal. If hindi normal yun sa inyo, then definitely dapat na kayong mag-diet sa matatamis. Ihinto nyo na yan. Lalo na pag malapit ng mga anak, napakadelikado na. And sobrang hirap maggamot. Kaya kung ako sa inyo, balance nyo lang ang matamis. Ako ngayon ang ginagawa ko is every other day na lang ako kumakain ng matamis. And sobrang konti lang talaga yung matamis. Kasi konting-konti na lang. Kasi nadala na ako sa OG. So, yun lang guys. Hopefully may natutunan kayo sa video na to. Again, hindi ko alam kung ano yung mga upcoming videos ko, pero more on pregnancy videos na I think. So, if you're pregnant or you're expecting a baby or you're planning to have a baby, then definitely my videos will benefit you. So, yun. Stay tuned lang guys kasi marami pa akong i-upload na videos. Pero hindi ko alam if masusunod natin schedule kasi nga malapit na akong manganak. Na-excite ako guys. Na-excite ako na kinakabahan pero more on na-excite ako. Ipag-pray niyo ako na sana talaga maging safe yung delivery and maging normal and all. I-update ko naman kayo sa mga mangyayari. Pero don't expect yung labor or any deliveries mag-vlog ko but I'll try. Feeling ko lang hindi ko siya mag-vlog. Baka si LC yung mag-vlog nun pero yung side niya lang asunodin ko na. So, yun lang guys. Don't forget to like this video, give it a thumbs up, and mag-subscribe na kayo sa baba. And please turn on your notifications para updated kayo sa upcoming videos ko. Thank you guys sa mga patuloy na nagsusubscribe at patuloy na nanonood ng videos ko. Hopefully, mag-stay kayo sa akin until then. Bye guys! And please don't forget na uminom ng tubig kasi sobrang init. Palitan nyo yung tubig na nasa katawan nyo. Inom lang kayo ng inom. Kailangan natin yan para hindi tayo ma-heat stroke or whatsoever. Yan lang guys. Bye!